Magandang araw po, mga kasama. Isang mapagpalayang hapon sa mga kasama at kaibigan na nakatipon ngayon dito sa UP Asian Center para sa ating parangal kay kasamang Luis Halandoni, patriotikong Pilipino, proletaryong internasyonalista, revolusyonaryo, minamahal ng masa. Tunay na simbigat ng bundok Sierra Madre ang pagpanaw ni Ka Louie, nakilala natin bilang haligi ng revolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. Magiting na tagapangulo ng negotiating panel ng National Patriotic Front of the Philippines at mahusay na kinatawan ng Revolusyong Pilipino sa buong mundo. Sa araw na ito ay sama-sama nating babalikan ang pambihirang paglalakbay ni Ka Louie mula sa pamilya ng mga Panginoong may lupa sa Negros tungong pari para sa mahihirap at revolusyonaryong mandirigma para sa tunay na kalayaan, demokrasya at pangmatatagalang kapayapaan. Bigyan ng pinakamataas na pagpupugay at pinakamalakas na palakpakan si Ka Louie Halandoni, bayani ng sambayanan, huwarang revolusyonaryo at mandirigma para sa makatarungang kapayapaan. Sa iyong makakapal na palad, mababakas ang kahirapang dinanas sa buhay. Si Ka Louie, he would always want to talk about other people. He would always want to describe people he met, people he looked up to, people he thought were greater than him. Very self-effacing, very self-deprecating, very humble. Una ko palang narinig ang kanyang pananalita noong bumisita siya sa seminaryo, napansin ko na agad ang malalim niyang paniniwala sa magiging mabuti lamang ang pari kung siya'y magtataguyod ng pagmamahal at paglilingkod sa mga mahihirap. Noong dekada 70, sa gitna ng malawakang demolisyon ng mga pamayanan at insidente ng land grabbing, tumampok ang kanyang papel sa pagtatanggol sa mga magsasaka at mga settler sa sitio Hiyang-Hiyang sa Cadiz City. Higit na kalahati ng kanyang buhay ay buong puso at katatagang inialay niya sa pakikibaka at paglilingkod sa sambayanan. Kasama bayani ka ng sambayanan. Through his priestly vocation, he became deeply aware of the systemic violence that church people and communities also endured. These experiences fueled his commitment to faith that sides with the oppressed. His call to organize the faithful helped awaken and mobilize countless Christians to stand with the marginalized. Manggaranon siya, pero ang iyang heart wala sa mga imol. Look up to sa iya nga, grabe ang iya mismong commitment. Modelo na mo daw inspirasyon. Na, hamon to, ang mga kaparian suli, nga similista nagpari na. Kadamo sa amon nga nagsunod sa iya mismong kabuhi nga. Yung paglaban muling His political legacy will remain with us, both in the Philippines and in every corner of the planet where they cry for freedom, independence, and justice. Ka Louie represents three important banners: the banner of love, loyalty, and faith in the people, the banner of firmness in principles, the banner of upholding unity at all times to further strengthen the people's struggle. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa haba ng titulo kundi sa pang-araw-araw na pakikiisa sa adikain ng sambayanan. So walang humpay na tunggalian, tayo'y magsabakawang matatag. Pagkatulad ng ating mga huwaran ay may paninindigan na hindi kailanman matitinag. Kasama bayani ka ng sambayanan. Isang mahusay na organizer si Louie sa pag-oorganisa ng mga manggagawa at papagkilos ng mga progresibong taong simbahan. Ang iyong mga maningning na karanasan ang aming inspirasyon at nagbibigay lakas dito sa loob ng bilangguan. And he played a big part in creating this atmosphere, this positive atmosphere that allowed for a sort of a safe space, good talks without animosity. Sabi niya, huwag tayong maging mapagmataas, mas maging mapagkumbaba tayo. Sa simpleng dahilan na tayo nag-uumpisa pa lang sa ating pakikibaka. Sila nanalo na. Sa iyong
Sana matuloy yung peace talks, regardless of who sits in the panel for both sides. Sana magkaroon pa ng Louie Halandoni, magkaroon pa ng Randall Echani, Fidel Agcawili, Joe Masiso, Benny Chamson, Will Makati. At sa gobyerno naman, maghanap-hanap naman kayo ng tatapat sa mga nabukas ang isipan at makikausap ng maayos. Kasama bayani ka ng sambayanan, uri mo'y pinanday ng kilusan. Ang buhay niya ay nagpapatunay na ang mga revolusyonaryong nakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya ay mga mabubuting tao, mga nagmamahal sa bayan at samasang api at pinagsasamantalahan. Sa harap ng pandaigdigang komunidad, buong husay niyang kinatawan ang pambansa demokratikong frente na tumindig para sa interes ng sambayanang Pilipino at kumatawan sa demokratikong gobyernong bayan. Sambayanan, uri mo'y pinanday ng kilusan, dudurog sa pader. Since he was a child, he wanted to become a priest. He wanted to serve the people. As a seminarian, he would go out to the urban poor areas, get to know the people, help the people. He preferred to work with workers and peasants. In the process of what he did in helping the oppressed, he politicalized the religious and the sisters and priests in the island of Lagos. Ng sambayanan, uri mo'y pinanday ng pinalsan, dudurog sa pader ng mamihan. Panata namin ipagpapatuloy ang pamana ni Ka Louie, ang walang pag-iimbot na paglilingkod sa sambayanang Pilipino, walang hanggang pagpapakumbaba sa masa at revolusyonaryong katapatan. Panata naming isusulong ang pambansa demokratikong pakikibaka para sa ganap na kalayaan, demokrasya at makatarungang pangmatagalang kapayapaan. Kasama bayani ka na I will miss Louie. I think everyone else will miss him. And I think what is important is to continue what we have been doing. And that's what we will do. Kaya proletaryong diwa, sa iyo'y nananalaytay na magtitiyak sa ganap na tagumpay.